Sinimulan na ng Ghost-Faced Wasp King ang pag-atake nito, nagpaulan ito ng napakaraming nakakalasong sting sa posisyon kung nasaan si Ning Lian. Nagtaka si Ning Lian kung bakit siya ang inatake ng halimaw, pero nasagot din agad ang kanyang katanungan nang makita niya ang mga sunod na nangyari. Hindi makapaniwala si Ning Lian noong bigla na lang pumunta ang Ghost-Faced Wasp King sa tabi ni Zhou Fan. Sa eksenang itong araw ay mukhang sumusunod ang isang makapangyarihang halimaw sa ipinag-uutos ng ating bida. Nagtanong siya kung bakit nga raw nakikipagtulungan ng isang thick rank monster sa isang tao. Naisip ni Ning Lian na nakakakilabot nga raw pala si Zhou Fan kaysa sa inaakala niya. Tama nga raw ang lahat ng mga sinabi ng kanyang teacher, magiging isang malaking banta nga raw ito sa kanilang boss na si Bu Qiufeng kapag pinabayaan nila ito. Kailangan niya nga raw matawagan si Mu Fan para mabalaan niya agad ito na mag-ingat sa ating bida. Pero hindi na naituloy ni Ning Lian ang binabalak nito noong muli na naman siyang atakihin ng Ghost-Faced Wasp King. Sinabi ng halimaw sa ating bida na nasira na nga raw niya ang communication device ng babae, wala rin daw makakapanood ng ginagawa nila dahil nahaharangan ng kanyang poison mist ang anumang klase ng human surveillance. Naisip ni Zhou Fan na naging madali nga raw ang lahat sa tulong na rin ng Ghost-Faced Wasp King, mukhang totoo nga raw pala ang pakikipagtulungan na inalok nito sa kanya. Sinabihan ng ating bida ang nanghihinang si Ning Lian na mukhang hindi raw nito inasahan na malalagay siya sa ganoong sitwasyon habang sinusubukan siya nitong patayin. Hindi na makatugon si Ning Lian nang kumalat na ng mabilis sa kanyang katawan ng lason mula sa poison sting na ipinang-atake sa kanya ng halimaw. Pinilit niya manglabanan ng lason pero hindi na talaga kinaya ng kanyang katawan, sa pagbagsak niyang iyon ay doon na rin siya nawalan ng buhay. Nakatanggap si Zhou Fan ng notification mula sa kanyang War God system na makakakuha raw siya ng 10 stat points nang dahil sa pagkakapatay niya sa isang advanced warlord sa unang pagkakataon. May natagpuan rin daw itong isang A-rank treasure na maaari niyang kolektahin. Natuwa ang ating bida habang kinukolekta ang mga item na naipon ni Ning Lian, tatanggapin niya nga raw ang lahat ng regalo na iniwan nito sa kanya. Bago mamatay si Ning Lian ay ito ang may hawak sa ika-2 pwesto sa ginaganap na Monster Territory Trial. Pero mabilis itong napalitan ni Zhou Fan noong makuha niya ang mga materyales na naiwan nito. Nagulat ang mga taong nanunood at nagtaka kung ano raw ang nangyari, bakit nga raw bigla na lang sumulpot ang pangalan ni Zhou Fan sa ika-2 pwesto. Nagsalita ang Ghost-Faced Wasp King at ipinarinig na nakakapanghinayang daw kung iiwan lang nila doon ang bangkay ni Ning Lian. Pero agad siyang binalaan ni Little Gray na wag na nitong ituloy ang kanyang binabalak. Agad namang tumanggi ang Wasp King at sinabi na hindi raw talaga kumakain ng mga tao ang kanilang Ghost-Faced Wasp Clan, mas mabuti nga raw na iwan na nila doon ang bangkay ng babaeng ito. Naisip ng Wasp King na napakaswerte nga raw ng mga halimaw na makakakita ng iiwanan nilang bangkay. Habang inaayos ni Zhou Fan ang mga nakuha nitong materyales ay naisip nito na isa pa ring halimaw ang Wasp King kaya hindi niya pa rin ito maaaring pagkatiwalaan. Pero hindi nga raw siya nito magagawang pagtraiduran nang dahil sa marka na inilagay dito ni Little Gray. Malaking bagay nga raw sa kanya ang tulong na ibinibigay ng isang thick A-rank monster habang nasa loob siya ng Monster Territory. Pinagpatuloy ni Zhou Fan ang pag-aalis ng mga hindi importanteng bagay sa bag ni Ning Lian, hanggang sa makakita siya ng isang klase ng tela. Agad na inihagis ng ating bida ang nakita nitong underwear, hindi niya nga raw akalain na mahilig palang magsuot si Ning Lian ng mga ganoong klase ng damit panloob. Sinabi ni Zhou Fan na nakaakyat nga raw siya agad sa ika-2 pwesto noong makuha niya ang materyales at points ni Ning Lian, ngayon nga raw ay kailangan na lang niyang isunod si Mu Fan. Kapag napatay niya nga raw si Mu Fan ay magiging garantisado na siya ang makakakuha ng ika-1 pwesto at masisira na nga raw niya kung anuman ang pinaghahandaan ng kabilang paksyon. Nagtanong ang ating bida sa Ghost-Faced Wasp King kung magagawa ba raw nitong utusan ang mga alagad nito para hanapin ang ibang partisipante ng Monster Territory Trial. Sumagot ang Wasp King at tinawag na Master Zhou Fan ng ating bida, hindi nga raw problema sa kanya ang pag-utusan ng kanyang mga alagad para tulungan ito. Maaari nga raw siya nitong utusan pati na rin ang iba pa niyang mga anak na gawin ang lahat ng kanyang gusto, pero may mas maganda raw siyang naiisip na suhestyon. Agad namang nagtanong si Zhou Fan kung ano raw ang suhestyon na naiisip ng Ghost-Faced Wasp King. Sinabi ng halimaw na ngayon nga raw ay wala pang ibang nakakaalam sa loob ng Monster Territory na nagsisilbi siya kay Zhou Fan at sa Young Lord, lalo na't ito pa lang ang unang beses na nangyari ito.
Bakit nga raw hindi na lang lumabas at magpakita si Zofan sa paningin ng ibang partisipante? Habang inoobserbahan nga raw ito ng iba ay pinapanood naman nila ang bawat galaw ng lahat mula sa likuran. Sa ganoong paraan nga raw ay kusa ng lalapit kay Zofan ang kanyang mga kalaban at hindi na nito kakailanganing pang maghanap. Sumang-ayon si Zofan sa sinabi ng halimaw at sinabi na ganoon na nga lang daw ang gagawin nila. Naisip ng ating bida na bukod nga raw sa pagiging matalino ng Ghost-Faced Wasp King ay napakatuso rin ito. Mabuti na nga lang daw at naging tagasunod na ito ni Little Gray, kung nagkataon nga raw ay baka sila pa ang binigyan nito ng problema kapag nagdesisyon ito na kalabanin muli sila. Habang nanunood ay nagtataka pa rin si Deacon Chiang kung ano raw kaya ang nangyari, bakit nga raw bigla na lang nawala ang pangalan ni Ning Lian sa ranking. Napapaisip siya kung may nangyari ba raw na masama kay Ning Lian, baka nga raw napatay na ito ni Zofan kaya ito na ngayon ang nakakuha ng ikalawang pwesto. Sinabihan ni Director Du Ching si Deacon Chiang na mukhang namatay na raw ang isa sa mga pinagmamalaki nito. Ang items at points nga raw na naipon nito ay napapakinabangan na ngayon ni Zofan, sino nga raw ang mag-aakala na mangyayari ito. Sinabihan ni Deacon Chiang si Director Du Ching na hindi nga raw dapat nito pinagtatawanan ang ganoong sitwasyon. Ang Ghost-Faced Wasp King nga raw ay isa sa mga pinakamahirap na kalaban sa loob ng Monster Territory. Malamang nga raw ay ang halimaw na ito ang pumatay kay Ning Lian, at isusunod na rin daw nito si Zofan. Sigurado nga raw siya na hindi na rin magtatagal at bigla na lang ding maglalaho ang pangalan nito sa ranking. Makalipas ang ilang minuto ay nakita na muli ng mga nanunood ang ating bida, buhay na buhay nga raw ito at mukhang hindi rin ito lubhang nasugatan. Napanood din nila na sinusundan din ito ng Ghost-Faced Wasp King, pero mukhang sumuko rin daw ang halimaw sa paghabol dito. Hindi nagustuhan ni Deacon Chiang noong makita nito ang ating bida, hanggang ngayon nga raw pala ay buhay pa rin ang walang hiyang ito. Napakawalang kwenta nga raw pala ni Ning Lian, nararapat nga lang daw itong mamatay. Mas lalo pang nainis si Deacon Chiang dahil mukhang tumigil na rin daw ang Ghost-Faced Wasp King sa paghabol sa ating bida. Inasar ni Director Du Ching ang naiinis na si Deacon Chiang na mukhang hindi raw nagkatotoo ang inaasahan nitong mangyari, talagang nakakahanga nga raw ang tibay at lakas ni Zofan. Sinabihan din ni Director Du Ching na noong bago pa nga lang daw si Chiang at ang tao na nasa likuran nito ay parehas silang inirekomenda ng kanilang president. Dapat nga raw ay mayroon ang mga itong pagtanaw ng utang na loob sa president ng kanilang mercenary association. Sinabi ni Director Du Ching na mukhang kabaliktaran nga raw ang nangyari kaya ngayon pa lang ay binabalaan na niya ang mga ito. Kamatayan nga lang daw ang maaari ng mga itong sapitin kapag pinagpatuloy pa ng mga ito ang kanilang mga masasamang binabalak. Agad namang nagmaang-maangan si Deacon Chiang at sinabi na hindi niya raw naiintindihan kung ano ang tinutukoy ni Director Du Ching, simula umpisa nga raw ay laging nasa Mercenary Association at sa kanilang president ang kanyang katapatan. Naisip ni Chiang na mukhang natutunugan na rin daw ni Du Ching at ng president ang kanilang mga pinaplano. Bakit nga raw sila tatano ng utang na loob gayong umpisa pa lang ay nakabase na ang kanilang pamumuhay sa batas ng kagubatan? Habang hawak ang isang communication device ay naisip ni Deacon Chiang na talagang hadlang nga raw si Zofan sa kanilang mga pinaplano, dapat nga raw ay mapatay na nila agad ito habang kasalukuyan pa itong nasa Monster Territory trial. Nakikipaglaban ang tatlong lalaki sa mga ahas na halimaw noong bigla na lang tumunog ang dala nilang espesyal na communication device. Agad na inihinto ng mga ito ang kanilang ginagawa nang dahil sa natanggap nilang mensahe. Hindi nga raw sila makapaniwala na gagamitin nga ni Deacon Chiang ang espesyal na communication device, mukhang may misyon daw ito na gustong ipagawa sa kanila. Sabay-sabay na tiningnan ng tatlo kung ano ang misyon na kailangan nilang gawin. Natuwa sila noong mabasa nila na kailangan daw nilang patayin si Zofan. Pagtingin nila sa ranking ay nakita nila na ito na ang may hawak ng ikadalawang pwesto. Isa nga raw itong genius na wala pang 20 taon, hindi na nga raw nakakapagtaka kung bakit ipinapapatay na ito sa kanila. Sinabi ng isa sa tatlo na kahit ilang beses na nga raw silang nakapatay ng mga mahuhusay na genius ay hindi pa rin nawawala ang kanyang pananabik sa tuwing gagawin nila ulit ito. Nagsimula ng gumalaw ang tatlo para hanapin kung nasaan ang ating bida. Shoutout kay Idol Ice Cream Daily sa pagbibigay ng 125 stat points. Maraming salamat po.
Abala ang lahat ng mga partisipante sa pag-iipon ng points para sila ang makakuha ng ika-1 hanggang sa ika-5 pwesto. Kabilang sa mga partisipante na ito ang dalawang advanced Starfall Warlord na nasa ilalim ng gabay ni Director Duching. Nagtanong ang matangkad na si Wowly sa kasama niyang si Luhong kung may mali ba raw sa kanilang points ranking, bakit nga raw kanina pa niya itong sinisilip. Kailangan nga raw nilang bilisan ang pagpatay sa mga halimaw para malampasan na nila ang points na hawak ni Mufan at Ning Lian. Sumagot si Luhong na mukhang may mali nga raw na nangyayari, sinabi niya kay Wowly na mukhang may problema nga raw ang kanilang points ranking. Pinaliwanag ni Wowly na simula nga raw nang umpisahan ang kauna-unahang Monster Territory Trial ay hindi pa nagkakaroon ng error ang points ranking nito, kaya imposible nga raw na magkaroon nito ng problema. Sinabi ni Luhong na kung wala raw palang problema, bakit nga raw bigla na lang napalitan ang pangalan ng may hawak sa ika-2 pwesto. Ngayon pa lang din napagtanto ni Wowly ang ibig sabihin ni Luhong, nagulat siya noong makita niya na si Zofan na ang second place ng kanilang pagsubok. Nagtataka siya kung bakit bigla na lang nawala sa ranking si Ning Lian, napapaisip siya kung namatay na ba raw ito sa mga kamay ni Zofan. Hindi na inintindi ng dalawa ang points ranking at itinuon na ulit nila ang kanilang atensyon sa kinakaharap nilang pagsubok. Sinabi ni Wowly na mukhang kakaibang araw ang nasa harapan nilang mountain stream. Binanggit naman ni Luhong na nabigyan nga raw si Wowly ng ilang mga paalala ng kanilang director, anong araw kaya ang nasa loob ng mountain stream na nasa harapan nila. Sumagot si Wowly na wala raw masyadong nabanggit ang kanilang director tungkol dito. Ang sinabi lang daw nito sa kanya ay kapag gusto niyang hasain ang kanyang mga skill ay maaari siyang magpunta sa mountain stream para makipaglaban sa isang nilalang. Sinabi rin daw nito sa kanya na kapag nagawa nilang makalampas ng ligtas sa mountain stream ay magkakaroon na sila ng malaking bilang ng points, na magdadala sa kanila sa top spot ng points ranking. Sinabi rin ni Wowly na tiningnan na nga raw niya ang lahat ng maaari niyang malaman sa loob ng Mercenary Association. Pero sobrang unti lang daw ang nakita niyang impormasyon patungkol sa nasa harapan nilang mountain stream. Ang nalaman lang daw niya ay doon naglalagi ang pinakamisteryosong nilalang ng Monster Territory. Nakakatulong nga raw ang pakikipaglaban sa nilalang na ito para makapag-breakthrough sa War God Realm. Pinagpatuloy ng dalawa ang pag-oobserba hanggang may napadaan sa lugar na kanilang pinagtataguan. Nakilala ni Luhong na si Nanjian daw ang lalaki na lumampas sa kanila. Sinabi naman ni Wowly na mukhang plano nga rin daw nito na pumasok sa loob ng mountain stream. Naalarma ang dalawa noong may bigla na lang sumulpot sa kanilang likuran. Sino nga raw itong nagtatangkang atakihin sila ng palihim, halos muntikan na nga raw nilang hindi ma-detect ang pagdating nito. Habang dumedepensa ang dalawa ay agad nilang nakilala kung sino ang tao na umatake sa kanila. Sinabi ni Wowly sa dumating na si Mufan na talagang nagagawa pa rin itong umatake ng palihim kahit na isa na rin itong peak advanced Starfall Warlord, nakakasuklam nga raw ang pamamaraan nito. Sumagot naman si Mufan at sinabi na dapat daw ay laging nakataas ang kanilang depensa habang nasa loob sila ng Monster Territory. Kasalanan ng araw ng dalawang ito dahil hindi sila naging alerto sa ginawa niyang pag-atake. Sinabi ni Mufan na napakagandang araw ng senaryong ito. Plano niya nga raw pumasok sa mountain stream para makaipon ng malaking bilang ng points, nang sa ganoon ay masigurado na niya ang ika-1 pwesto ng Monster Territory Trial. Mukhang hindi na nga raw niya kakailanganing pumasok pa dahil mabibigyan na siya ng dalawang ito ng malaking bilang ng points. Pagkatilapon ng dalawa ay bigla na lang ang mga itong naglaho. Hinanap ni Mufan sina Wowly at Luhong pero hindi na niya nakita ang dalawang ito. Sinabi ni Mufan na hindi na nga rin daw siya nasurpresa sa pagkawala ng mga ito, kabilang nga raw ang mga ito sa top 10 ng War God Reserve List kaya malamang ay gumamit ang mga ito ng espesyal na kagamitan para mabilis silang makalayo. Ito nga raw siguro ang dahilan kaya hindi niya rin malaman kung paano ng mga ito nagawang makatakas. Natumba ang dalawa nang dahil sa lakas ng dinepensahan nilang pag-atake mula kay Mufan. Pagkabangon ni Wowly ay napatanong ito kung nasaan na raw silang lugar. Nagtataka rin si Luhong kung bakit daw sila napadpad doon, nasaan na nga raw ang walang hiyang si Mufan. Nagmasid-masid sina Wowly at Luhong pero puro puno lang ang nakikita nila sa kanilang paligid. Patuloy pa rin ang paghahanap ni Mufan kung nasaan na raw ang dalawa. Walang kaalam-alam ang tatlong ito na halos magkakalapit lang pala sila sa isa't isa.
Binalaan ng lumilipad na Young Wasp ang ating bida na mag-ingat daw ito dahil malapit na raw sila sa Monster Territory Illusion Stream. Nagtaka naman si Zofan sa sinabi sa kanya ng kasama niyang halimaw, ano nga ba raw ang lugar na nabanggit nito? Pinaliwanag ng Young Wasp na sila nga raw mga Monster King ang tumawag sa lugar na pupuntahan nila ng Monster Territory Illusion Stream, ginawa nga raw nila ito dahil ito nga raw ang pinakamisteryosong lugar sa buong Monster Territory. Mga misteryoso rin daw ang mga halimaw na naglalagi doon na maging silang mga Monster King ay hindi rin alam kung ano ang itsura ng mga ito. Sinabihan ni Zofan ang Young Wasp na kung isa raw palang mapanganib na lugar ang Monster Territory Illusion Stream, bakit nga raw siya nito dinadala sa lugar na iyon, bakit nga raw parang dinadala siya nito sa kanyang kamatayan. Agad namang nagpaliwanag ang Young Wasp na hindi raw porket misteryoso ang lugar na iyon ay mayroon na itong dalang panganib. Kung tutuusin nga raw ay may malaki itong benepisyo sa mga tao, makakatulong nga raw ang lugar na iyon para makapag-breakthrough sa War God Realm. Sinabi ng Young Wasp na ayon nga raw sa iba niyang mga kasamahan ay marami ng tao ang nasa loob ngayon ng Monster Territory Illusion Stream. Nagulat si Zofan noong malaman nito na marami na palang nauna sa kanya. Mukhang may magandang bagay nga raw ang matatagpuan sa lugar na iyon. Dapat nga raw ay pumapasok na rin agad siya sa loob ng Monster Territory Illusion Stream. Pinagpatuloy ni Zofan ang paglalakbay hanggang sa matanaw na niya ang lugar na tinutukoy ng Young Wasp, habang papalapit ay naisip ng ating bida na bakit nga raw parang kakaiba ang kanyang nararamdaman. Lumabas si Little Gray kaya nagtanong si Zofan kung mayroon ba raw problema, may panganib ba raw na naghihintay sa kanila sa lugar na kanilang pupuntahan. Naisip ni Zofan na mukhang may kakayahan nga raw ang bloodline ni Little Gray na takutin ang ibang halimaw, kapag pakiramdam niya nga raw na mapanganib ang Monster Territory Illusion Stream ay hindi na raw siya tutuloy. Ginalaw-galaw ng nakangiting si Little Gray ang ulo nito upang ipahiwatig kay Zofan na wag raw itong mag-alala sa lugar na pupuntahan nila. Sinabi ni Zofan kay Little Gray na mukhang ibig nga raw nitong ipahiwatig sa kanya na may magandang bagay na mangyayari sa kanila kapag nakarating na sila sa loob ng Monster Territory Illusion Stream. Habang papalapit ang ating bida ay may tatlong lalaki ang nag-aabang sa kanya, wala namang kaalam-alam ang tatlong ito na may maliliit na halimaw ang nanunood sa kanilang ginagawa. Gamit ang kanilang kakayahan ay agad nilang ipinarating sa Young Wasp na kasama ni Zofan na may mga tao nga raw na papalapit sa kanilang posisyon. Nagulat naman si Zofan sa impormasyon na sinabi sa kanya ng Young Wasp. Bakit nga raw may mga tao na papalapit sa kanya? Napapaisip siya kung balak ba raw siya ng mga itong atakihin o nagkataon lang na doon din ang mga ito papunta. Baka nga raw binabalak lang din ng mga taong ito na pumasok sa loob ng Monster Territory Illusion Stream. Iniba na ni Zofan ang kanyang direksyon para malaman niya kung siya ba raw talaga ang target ng mga ito. Agad na ipinaalam ng mga maliliit na halimaw na sumusunod pa rin daw ang tatlong lalaki sa lugar kung nasaan ang ating bida. Naisip ni Zofan na mukhang gusto nga raw talaga siyang patayin ng tatlong ito, nagtataka siya kung paano nga raw ng mga ito natutunton ang kanyang lokasyon. Nag-isip ng mabuti ang ating bida hanggang sa makaisip na ito ng maaaring dahilan. Mukhang may nakalagay nga raw na tracker sa isa sa mga materyales na nakuha niya kay Ning Lian. Nagpaabot ng mensahe si Zofan sa Wasp King kung maaari ba raw nitong utusan ang mga alagad nito na magpalabas ng nakakalasong usok para iligaw ang tatlong tao na humahabol sa kanya. Pinaplano niya nga raw na atakihin ang mga ito ng magkakahiwalay. Pero agad ding binago ni Zofan ang kanyang plano dahil ayaw na nga raw niyang magaksaya pa ng oras. Gusto na nga raw niya agad makapasok sa loob ng Monster Territory Illusion Stream. Sinabi niya sa Wasp King na utusan na lang daw nito ang kanyang mga alagad na abalahin ng mga ito ang tatlong sumusunod sa kanya. Kapag nadala na niya nga raw ang tatlong ito sa loob ng Monster Territory Illusion Stream ay doon na niya nga raw ang mga ito papatayin. Agad namang pumayag ang ghost-faced Wasp King sa sinabi ng ating bida, gagawin niya nga raw agad ang ipinag-uutos nito. Matapos baguhin ang kanyang plano ay pinagpatuloy na ni Zofan ang pagpunta sa Monster Territory Illusion Stream. Nagtaka ang isang sumusunod na lalaki kung bakit nagbago na naman daw ang direksyon ng ating bida, nagtanong ito sa kanyang mga kasamahan kung nalaman na ba raw nito ang ginagawa nilang pagsunod. Sumagot naman ng isang lalaki na imposible daw ang iniisip nito, napakalayo nga raw ng distansya nila kay Zofan. Kahit nga raw isa pa itong advanced warlord ay hindi raw nito malalaman na sinusundan nila ito.
Napahinto ang ginagawang pagsunod ng tatlo noong bigla na lang silang atakihin ng napakaraming Wasp King younglings. Naisip nila na hanggang ngayon daw pala ay hinahabol pa rin ng mga ito si Zofan. Mukhang minalas nga raw sila at biglang natuon sa kanila ang atensyon ng mga ito. Sinabi ng nakaberdeng lalaki na mahihirapan daw sila kapag napababad sila sa loob ng nakakalasong usok. Sinabihan naman ng nakaasul na lalaki ang kanyang mga kasamahan na wag na raw nilang labanan ang mga halimaw, mas importante nga raw na hindi makalayo sa kanila si Zofan. Sabay-sabay na tumakas ang tatlo mula sa pag-atake ng mga Wasp King younglings, kailangan na nga raw ulit nilang sundan ang ating bida at nang mapatay na nila ito.